Digmaan, hindi ito pampamilyang libangan ng tao, pero sa di malamang dahilan, mahusay tayo rito. At sa pagdaan ng panahon, nagawa nating baguhin ang mundo na parang isang madugong DIY na proyekto. Mula sa talim hanggang ballistic missile, bawat labanan ay nag-iwan ng marka sa mapa. Kung kahit isang digmaan ay nagkaroon ng ibang resulta, baka ibang watawat ang sinusumpaan mo ngayon, ibang pambansang awit ang kinakanta mo, at baka ibang wika pa ang ginagamit mo sa pag-order ng makalate mo. Simulan natin sa bilang 25, Alejandro ang dakila, nasa pangalan na lahat, dakilang general, mahusay na estrategista at hindi marunong magpakumbaba. Kung totoo ang kwento, game siya sa kahit ano sa personal niyang buhay. Ang mga pananako niya, hindi yung ganun. Ang nagbago sa mundo, magpakailanman. Minadali niya ang mga labanan at sa edad na 30, natalo na niya ang pinakamalaking imperyo noon, ang Persiano. Parang estudyanteng nag-gap year, umabot pa siya sa Ilog Indus. Ang imperyo niya ay umabot mula sa maliit na Macedonia hanggang sa buong kilalang mundo. Greece, Egypt, nakuha niya na. Umabot pa siya hanggang India. Lahat ng nasa dating 30 under 30 list ay kinamumuhian siya, pero pati kadakilaan may hangganan. Sa edad na 32 si Alejandro ay naging Alejandro ang Yumaa. Pinaslang ba siya? Nasugatan? Hindi, nilagnat lang siya. Nasakop niya ang mga imperyo, ngunit hindi natalo ang lagnat, buhay pa rin ang kanyang pamana. Si Alejandro ay nagtayo ng mga lungsod na parang takot makalimutan. 12 ng lungsod ang tinatakan ng kanyang pangalan. Alexandria sa Ehipto ang pinakasikat, pero naroon pa rin ang Herat at Kandahar. Patunay na hindi lang siya mananakop, nagmarka rin siya. Hindi lang niya inilipat, binago pa niya ang hangganan ng kanyang imperyo. May bakas pa rin ng kanyang mga daliri ang hangganan ng Europa at Asya. Turkiya, Balkans at Gitnang Silangan ay sumusunod sa magaspang na guhit ng mapang iginuhit ng isang tao gamit ang madugong espada. Pero ano ang kanyang pinakamalaking nagawa? Si Colin Farrell na gumanap sa medyo Irish na bersyon niya. At noong akala ng mundo na nakabangon na ito mula sa isang megalomaniac na may espada, dumating naman ang isa pa na may mga kabayo. Marami, bilang 24. Kapag iniisip mo ang pananakop ng mga imperyo, anong naiisip mo? Isang grupo ng mga magugulong pastol? Ang pagsalakay ng mga Mongol ang gumuo ng pinakamalaking magkakaugnay na imperyo sa kasaysayan. Umabot ito mula sa Pasipiko hanggang sa Ilog Danube sa silangang Europa. Dinurog nila ang mga dinastiya, muling binuo ang mga kaharian at hindi sinasadyang naging pundasyon ng ilang modernong bansa. Hindi masama para sa grupong nag-aalaga ng yak. Si Genghis Khan, ang karismatikong pinuno na may kakaibang balbas, ang nagbuklod sa mga tribong Mongol. Sinakop niya ang Sina at Gitnang Asya. Pagkatapos, oras na para ilibot ang tropa. Pero paano nila nasakop ang bawat imperyo na nadaanan nila? Si Khan ay may 4 na tenyenteng turing ang estratehiya na parang sining. Bukod dito, mas magaang, mabilis at nakamamatay ang mga pana ng Mongol. Pangatlo, si Khan ay nakakakilabot kaya kalahati ng mga kalaban niya ang sumusuko agad. Siguro magbabago na ako ng opinyon tungkol sa balbas niya. Parang nangolekta lang si Khan ng mga imperyo. Nanghina ang imperyong Khwarezmian. Nalipol ang Baghdad at Samarkand at pinagsama ang mga bagong teritoryo. Kung wala si Khan, baka nagpatuloy ang hidwaan ng magkakahiwalay na bayan sa Russia tungkol sa pamumuno. Sa China, ang Yuan ang namuno. Patunay na ang bagong pamunuan ay hindi laging magandang balita, pero di lahat ng kwento ay nasa mapa. Ang mga Mongol ay malupit, tipong buburahin ang isang buong bansa. Pinatay nila ang 25% ng lahat ng Hungarian. 16 na milyong lalaki ngayon o kalahating porsyento ng kalalakihan sa mundo ay direktang kamag-anak ni Khan. Ipinapakita nito ang uri ng pamumuno niya. Siguro panahon na para mag-move on tayo. Mukhang naging uso talaga noon ang mga imperyong Asyano na lumalawak papuntang Europa. Pang-23 dumating ang mga Ottoman. Nakita nila at umalis din. Nasakop ang Constantinople noong 1453, parang nagbago ang mundo. Bumagsak ang isang imperyo, pumasok ang isa. Hindi nag-aksaya ng oras ang Ottoman. Nagmarsa sila papasok Europa hanggang tarangkahan ng Vienna bago pa makapagsalita ang iba kung sino sila. Malawak ang imperyo, Algiers, Budapest, Mecca at Baghdad. Mayroon ng parang frequent flyer miles ang mga Ottoman bago pa naimbento ang eroplano at patuloy pa rin ang kanilang pamana ngayon. Malalaking mosque, palasyo at arkitekturang ipinagmamalaki sa kanilang dating mga probinsya. Maaring bumagsak ang mga imperyo pero nananatili ang mga ari-arian. Ngunit gaya ng iba, nagkawatak-watak din ang Ottoman dahil sa alitan, rebelyon at nasyonalismo. Pagdating ng unang digmaang pandaigdig, nagulo ang lahat. Kumalat ang nasyonalismo sa Balkans. Nais ng mga Griego, Serbs at Bulgarians ng sariling watawat at awit pambansa.
Hindi na nakayanan ng Imperyong Ottoman ang sitwasyon. Uminit ang nasyonalismong Turko. Sumunod ay hindi diplomasya, kundi rambol sa rehiyon. Nagkaroon ng mga digmaan na nagpalayas at naglipol sa maraming populasyon. Mga Armenyo, Kurdo at Griego ang nagdusa. Oo, nagkaroon ng issue sa identity crisis ang Turkey, Greece at mga bansa sa Balkans. Pero babalikan ko yan mamaya. At kung hindi pa sapat ang komplikasyon sa kanluran, nagpasya rin ng mga Ottoman na baguhin ang mapa sa silangan. Bilang 22 ang mga digmaang Ottoman-Safavid ay isang direktang labanan sa pagitan ng mga teritoryong Sunni at Shia, isang banal na digmaan na hindi naman talaga banal. Natapos ito noong 1639 at nananatili pa rin ang mga hangganang itinakda noon, basta hindi sira, huwag galawin. Ang dahilan ng digmaan, Iraq at Caucasus. Pero may problema. Hindi pinapahintulutan ng batas Islamiko ang labanan ng kapwa-Muslim. Panahon ng itabi ang mga espada, pero may lusot. Kung ipapatupad ang batas panreliyon, pwede nang lumaban. Kaya, sa tradisyon ng mga pinunong sabik sa labanan, tinawag na lang ni Sultan Salim I ng Ottoman si Shah Ismail ng Safavid na isang erehe, na kung tutuusin, hindi naman pinakamasama sa lahat ng insulto. Sumugod ang mga Ottoman sa Mesopotamia at Caucasus. Talagang nagkataon lang syempre. Eksaktong doon din gustong pumunta ni Selim. Nakakatawa kung paano laging nagtutugma ang mga banal na misyon at pansariling interes. 4 ang naging digmaan, tila hindi sapat ang isa lang. Nanalo agad ang Ottoman sa unang 2 laban at nasakop ang Iraq at Caucasus. Sa ikatlong round, Safavid naman ang nagwagi at nabawi ito. Sino ba ang hindi mahilig sa kwento ng isang underdog? Pagsapit ng katapusan ng ika-4 na digmaan noong 1639 lahat ay nagsawa na. Nilagdaan nila ang kasunduan ng Kasari Shirin na parang sige na nga sa diplomasya. Tinapos nito ang labanan at nagtakda ng hangganan ng Iran at Turkey na halos kapareho ngayon. Isa sa pinakamatanda sa riyon. Samantala, sa kabilang kontinente, may drama rin ang mga Ingles sa pamilya nila, parang Game of Thrones. Ika-21. Ang digmaan ng mga Rosas. Parang romantiko, pero ito ang pinakamagulong hiwalayan sa Inglaterra. 2 maharlikang pamilya, isang korona, walang therapy. Ito ang nagtapos sa gitnang panahon at simula ng pagiging imperyo ng Inglaterra. Sige, hindi nito direktang binago ang mga mapa, pero lumika ito ng isang imperyo na gagawa nun. Noong kalagitnaan ng mga taong 1400 si Haring Henry VI ng Inglaterra ay may sakit. Masyadong makadugo ang maharlika. Lumalabas na ang ilang siglong pag-aasawa ng magpipinsan at pagmonopolyo ng kapangyarihan ay di maganda sa kalusugan ng isip. Noong 1453 nang mawala sa sarili si Henry, iniluklok ng mga aristokrata si Duke ng York, Richard, bilang tagapangalaga ng kaharian. Pero noong 1455, biglang nagbago ng isip si Henry, sinabi kay Richard, ayos na ako tol, at muling kinuha ang kapangyarihan. At sabi ni York, hindi pwede. Ngayon, nakaproblema ang mga angkan ng Lancaster at York dahil pareho nilang gusto ang trono ng Inglaterra. Karaniwan, may simpleng solusyon dito. Sino ba ang nagmula sa hari? Ang problema, pareho sila. Mula kay Edward III, kaya naglaban sila ng 30 taon. Nagwagi si Henry Tudor na kalaunay naging Henry VII. Upang tapusin ang labanan ng Maharlika, pinakasalan niya si Elizabeth ng York, pinag-isa ang magkaaway na pamilya. Hindi rin nakasama na sobrang ganda niya. Seryoso, ayon sa mga tala noon, isa siyang napakagandang babae. Panalo si Henry. Bakit digmaan ng mga Rosas ang tawag? Puting Rosas ang sagisag ng York, pula naman sa Lancaster. Mas maganda rin itong pangalan kaysa tawaging madugong alitan ng mga Ingles. Nagkaisa na ang Inglaterra at handa nang sumali sa panahon ng kolonyalismo. Nakita natin si Alexander na mabilis nagtayo ng imperyo, ang Mongol na ginawang pananakop ang pamumuhay, at ang Ingles na nagtatalo tungkol sa mga bulaklak. Kung gusto mo ng ganitong talakayan sa mapa, mag-subscribe ka na para sulit ang pagbabinge ko sa Google Earth ng 2:00 ng umaga. Ready ka na ba sa world tour ng digmaan? Magtiwala ka. Ang tatlong nangungguna ay malalakas, mga laban ang hindi lang nagpabago ng mga mapa, kundi muling gumuhit sa mga ito. Numero 20. Isang pananakop, halos isang buong kontinente, Katoliko, nagsasalita ng Espanyol at hindi na gaanong katutubo. Ilan lang ang bansang muling humubog ng kontinente gaya ng Espanya sa Latin America.
kultura, wika at reliyon ay tinatakan ng istilong Iberian. Madalas nakakaligtaan na minsan din nagmay-ari ang Espanya ng halos buong hilagang Amerika bago pa dumating ang Stars and Stripes, paeya at mga konkistador muna. Noon pa man, may malalaking imperyo na sa gitna at timog Amerika. Namuno ang mga Inca sa Peru habang hawak ng mga Aztec ang Mexico. Pagdating ng mga konkistador, tinrato nila ang lugar na parang proyekto ng demolisyon at nagdala pa ng mga regalo ang mga Kastila. Digmaan, sapilitang paggawa at iba't ibang sakit mula Europa. Alam mo ba ang bulutong? Kung hindi pa, na yon alam mo na. Sa ngayon, mga 8% lang ng populasyon ng Latin America ang katutubo, ngunit mas marami sila sa pinakamahihirap. Ang iba naman, halo ng puti, itim at lahat ng nasa pagitan. Ang mga siglo ng imperyo ay nagdulot ng masasalimuot na pinagmulan ng mga pamilya. Hinati ng kasunduan ng Tordesillas ang Latin America sa Portugal at Espanya na hindi kinonsulta ang mga residente. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ang hatian. Portuges ang wika sa Brazil, Espanyol naman sa iba. Sa Hilaga, hindi rin nagpahuli ang Espanya. Hanggang 1,800 hawak ng Espanya halos buong kanluran, timog kanluran at gitnang bahagi ng US, parang monopolyong kontinental. Hindi ito nagtagal dahil sa mga sumunod na digmaan, ngunit nanatili ang kanilang pamana. Mga pangalan Espanyol, wikang Espanyol, at paalala na kalahati ng US ay minsang sumunod sa Madrid. Binago ng Espanya ang mapa ng Amerikas. Pagkaraan ng mga siglo, napatingin ang Europa sa Afrika at naisip kaya din natin yan. Bilang 19 ang pag-aagawan sa Afrika. Ang ikalawang revolusyong industrial ay parang regalong walang katapusan. Transportasyon, teknolohiya, pagbabago ng klima. Pagbabago, black lang at 7 bansang Europeo na pinaghahati-hatian ng Afrika na para bang pabo ito sa Thanksgiving. Ipaliwanag ko. Sa kasaysayan ng Europa sa Afrika, simple ang relasyon. Kalakalan sa baybayin, maglalaya pauwi at saka magyayabang. Walang gustong pumasok sa loob ng kontinente. Masyadong mahalumigmig, masyadong maraming malaria, masyadong maraming namamatay. Pero binago yon ng ikalawang revolusyong industrial. Biglang hindi na ganon kahirap ang pagpasok sa Afrika. Mas bumilis ang komunikasyon, mas naging madali ang paglalakbay. At imbes na mamatay ka tuwing kakagatin ka ng lamok, pwede ka na lang uminom ng gamot. At nariyan pa ang mga hilaw na materyales. Noong 1,870, 10% lang ng Afrika ang kontrolado ng mga Europeo. Pagsapit ng 1,900 at 14 halos 70% na. Hindi lahat ng bansa sa Europa. Abala lang ang Norway sa sarili, baka nag-iski pa. Pero gusto ng UK, Pransya, Belhika, Espanya, Italia, Portugal at Alemanya ang kani-kanilang parte. Ano kaya ang pwedeng magkamali? Noong 1,885 pumirma sila ng kasunduan para hindi magulo ang agawan sa Afrika. Para sa mga mananakop yon, pero para sa sinakop, nakakatakot pa rin. Ang kaibahan lang, may papeles na ngayon. Ang kolonisasyon at dekolonisasyon ang nagtakda ng mga hangganan at problemang nananatili sa Afrika. Nahati ang mga tribo at nawasak ang mga kaharian. Pagdating ng oras na para mag-empake at umalis ang Europa, nag-iwan sila ng mga guhit sa buhangin, parang batang pinabayaan magkrayola. Iyan ang mga hangganan ng Afrika ngayon, maayos sa papel, magulo sa realidad. Habang hinati ng Europa ang Afrika gamit ang mga panulat at papeles, may isa pang kolonya na mas pinili, ang gunting at tuluyang pinutol ang ugnayan. Muling nagbago ng malaki ang mapa, tuloy ang susunod na revolusyon, bilang 18. Ang unang kolonya na naging malaya at unang demokratikong republika mula pa noong sinaunang panahon. Binago ng Rebolusyong Amerikano hindi lang ang hangganan kundi pati politika sa kanluran. Pinatawan ng Britanya ng buwis ang tsa, ayaw ito ng mga kolonista kaya itinapon nila sa daungan. Nagpadala ang Britanya ng mga lalaking nakaputing piluka at pulang uniforme para durugin sila, ngunit nabigo ito. Tulad ng ibang labanan, mahalaga ang Rebolusyong Amerikano dahil sa kinakatawan nito. Isang magulong, hindi organisadong kolonya laban sa Imperyong Britanya at sa kung anong paraan, sila ang nagwagi. Walang nakahula nito. Parang Rebel Alliance versus Galactic Empire ito. Walang Jedi pero may dysentery. Di rin nagpahuli ang mga Pranses, nagsimula rin sila ng revolusyon kalaunan. Ang Rebolusyong Amerikano ay naging alamat, itinuturo sa mga paaralan sa buong mundo at ginawang Broadway musical. Mas madaling intindihin ng kasaysayan kapag nakarap. Ang revolusyon ng lumika ng Estados Unidos, isang bagong bansa na itinayo sa kalayaan, ambisyon at kaunting pagkukunyari. Nagpatuloy ito pakanluran, pinalawak mula baybayin hanggang baybayin at nagtayo rin ng sarili nitong imperyo lalo na sa Latin America bilang 17. Malaking bagay ang Rebolusyong Haitian. Ito ang unang bansa na itinatag ng mga dating alipin.
Sa estilong Europeo, ang mga nakatagong kondisyon ng kasarinlan ang sumira sa Haiti sa loob ng maraming siglo. Sa bisperas ng pag-aaklas, higit 15 beses na mas marami ang mga inaliping Aprikano kaysa sa mga Europeo. Sa bilang pa lang, malinaw na hindi ito magtatapos ng maayos. Noong Mayo ng 1771 ipinagkaloob ng Pransya ang pagkamamamayan sa mga mayayamang taong may halong lahi. Parang batang sinabihan na magbahagi, hindi pinansin ng mga Europeo sa isla. Ang pagwawalang bahala nila ang nagsimula ng gulo. Nakita ng mga inaliping Aprikano ang pagkakataon at nag-alsa. Nataranta ang Pransya, kaya noong 1773 nagpadala sila ng komisyoner para pakalmahin ang sitwasyon. Ang solusyon niya, wakasan ng tuluyan ang pagkaalipin. Ilang taon ang lumipas, namuno si Toussaint Louverture sa isla. Nanghako siya ng katapatan sa Pransya pero binawi ito at pinanatili ang kapangyarihan para sa sarili. Pagkatapos, binati ni Napoleon ng bonjour at pinadala ang bayaw niyang si General Leclerc para ibalik ang kaayusan. Nagkasundo sina Leclerc at Louverture sa tigil putukan. Agad siyang inaresto at pinatay ng Pransya, baliktad na psych. At hindi natuwa roon ng mga general ni Louverture. Ipinanumbalik ng Pransya ang pagkalipin at nagsawa na ang mga general. Nakipaglaban sila. Pagsapit ng 1,804 nagwagi sila at isinilang ang Haiti. Kinilabutan ng Europa, kalayaan para sa dating mga alipin, karapatang pantao, may isip mo ba yon? Pagkalipas ng 20 taon, kinilala ng Pransya ang kalayaan ng Haiti. Sa halagang 100 milyong francs ang pagbati sa pagtaka sa pagkaalipin ay nauwi sa utang na di kayang bayaran na nagpahirap sa Haiti sa maraming henerasyon. Malaya na ang kolonya sa Caribbean, sila ang unang nagtagumpay. Kaya napansin ito ng mga kalapit bansa, lalo na sa mga lugar na mas marami ang alipin kaysa amo at mukhang pumapabor na ang bilang sa kanila. Nagsimula na ang panahon ng mga pag-aaklas. Hindi pa alam ng mga imperyo iyon, pero manatili muna tayo kay Napoleon. Numero 16. Dahil sa isang pandak na hari, 1,000 taong gulang na imperyo ang mawawasak. Hindi na magiging katulad ng dati ang Europa at US. Hindi sang-ayon si Napoleon Bonaparte sa Rebolusyong Pranses, nilaktawan niya ang pagpugot ng ulo at iniluklok ang sarili bilang pinuno. Sumunod, halos lahat ng bansa sa Europa ay nakalaban niya. Minsan sabay-sabay pa na parang buong kontinente ang vision board niya. Tulad ng ibang malulupit na digmaan sa Europa, hindi rin ito nanatiling lokal. Umabot ang gulo sa mga kolonya. Matapos mabigo sa Haiti, napagtanto ni Napoleon na mas kaakit-akit ang French Louisiana. Kayang sakupin ang Europa pero hindi niya kaya ang lamok at init. Kaya pinirma niya ang Louisiana Purchase noong 1,800 at 3 na literal na nagdoble sa laki ng Estados Unidos. Ang walang katapusang digmaan sa Europa ang nagpabagsak sa banal na Imperyong Romano. Nawala nang halos magdamag ang 1,000 taon nitong pag-iral. Nagkawatak-watak ito sa malilit na estado at ang ilan sa mga ito ay naging bahagi kalaunan ng Germany. Nilusob ni Napoleon ang Italya at pinagsama ang maliliit na estado sa Italya sa kanyang kapangyarihan. Nagresulta ito sa pagkakatatag ng kaharian ng Netherlands. Kalaunan, nahiwalay rito ang Belgium sa isang medyo magalang na paghihiwalay. Maraming modernong bansa sa Europa ang nabuo dahil kay Napoleon. Pagkatapos nito, dumating ang Russia. Nilusob niya at tulad ng karaniwan sa mga pagsalakay sa Russia, masama ang naging resulta. Tinapos ng kasunduan sa Vienna ang bigmaan noong 1,815. Nag-reset ang Europa at binago ang mga hangganan para hindi maging sobrang makapangyarihan ang isang bansa. Parang pinaghiwalay ang mga bata sa sulok at inasahang ayos ang asal nila na gumana ng sandali. Sige, nakita natin kung paano binago ng Espanya ang dalawang kontinente, hinati ng Europa ang isa pa, at pinasimulan ng mga Amerikano ang uso ng paghahangad ng kalayaan. At patuloy pa rin ang pagbabago ng mapa ng mundo. Marami pang magugulong labanan na kailangang talakayin. Numero 15. Noong 19 na siglo, nagsawa na ang Latin America. Nagsimula na silang lumaban. Isa-isa, nag-asa ang mga kolonya laban sa Espanya at Portugal. Kaya meron tayong Brazil, Argentina at Colombia ngayon. Isang digmaan ang nagpasimula ng panibago. Pinwersa ni Napoleon si Haring Charles IV ng Espanya na magbitiw, dahilan ng Peninsular War. Habang ipinaglalaban ng Espanya ang sarili nitong kalayaan, nakuha ng mga kolonya ang ideya. Nakita nila ang mga revolusyon sa Pransya at Amerika at nagkaroon sila ng FOMO. Panahon na para sumali sa revolusyon. Isang tao ang nangguna, si Simon Bolivar. Hindi siya nagsawa sa kalayaan. Ginawa niyang buong pagkatao niya iyon. Pinalaya ni Bolivar ang Viceroyalty ng New Granada na sumasaklaw sa mga bahagi ng Colombia, Ecuador, Panama at sa kanyang sariling bayan na Venezuela. Hindi pa siya kontento, kaya noong 1825 pumunta siya sa timog at pinalaya ang Bolivia. Dahil humanga ang mga tao, ipinangalan nila ang bansa sa kanya.
Dito mo makikita na malaki ang iyong naging ambag. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang pangarap ni Bolivar. Nais niyang magkaisa ang mga bagong bansa bilang isang malaking pamilya na hindi masasakop ng Espanya. Mula 1819 hanggang 1831 sinubukan nila. Ipinanganak ang Gran Colombia. Isa itong superstate na sumasaklaw sa Colombia, Venezuela, Ecuador, Panama at ilang bahagi ng Peru, Guyana at Brazil. Pagkamatay ni Bolivar noong 1830 mabilis nagkawatak-watak ang bansa. Mas mahirap pala panatilihin ang kalayaan kaysa makamit ito. Sa panahong yon, tapos na ang imperyo ng Espanya. At sumalo sa puwang sa kapangyarihan ng Inglaterra. Hindi rin naman lahat ng ginawa ng Inglaterra ay tama, pero bago ko talakayin yan. Bilang 14 ang pagkakaisa ng Alemanya ay isang magandang halimbawa ng kung hindi ka magtagumpay sa unang subok, subukan mo ulit at ulit. Matagal nang may mga duchy at estadong Aleman pero hindi sila nakaisa. Ang banal na Imperyong Romano ay parang group chat ng Europa. Maraming miyembro, walang admin at walang natatapos. Pagsapit ng 19 na siglo, Prussia at Austria-Hungary na ang malalakas sa riyon, mahilig pa sa drama. Nag-away sila tungkol sa ibang estadong nagsasalita ng Aleman na parang magulang na nag-aagawan ng kustodya. Noong 1815 nilikha ng Kongreso ng Vienna ang German Confederation, 39 na estado sa ilalim ng pamumuno ng Austria. Hindi natuwa ang Prussia kaya gumawa ito ng sariling bersyon noong 1834. Pero may isang pangalan na wala sa listahan ng mga bisita, ang Austria. Matagal nang umiikot ang ideya ng pagkakaisa ng Alemanya, pero ang tanong ay, Lesser Germany ba o Greater Germany? Kasama sa huli ang Austria-Hungary. Si Otto von Bismarck, ang punong ministro ng Prussia ay hindi talaga pabor dito. Bakit? Masyadong iba-iba ang Austria. Seryoso. Maraming Slav, Magyar at iba pang tao na hindi tugma sa ideya ni Bismarck na Alemanya para sa mga Aleman. Natalo ng Prussia ang Austria. Nabuo ang Hilagang German Confederation pero kailangan pa ni Bismarck ang mga estadong timog. Solusyon niya, simula ng digmaan laban sa Pransya. Umepekto ang plano. Nilusob ang Pransya, sumiklab ang nasyonalismo at sumama ang timog sa Hilaga. Naiwan lang ang Austria-Hungary nakatingin. Malaki rin ang bagong Alemanya, kinuha nito ang malaking bahagi ng Hilagang Poland, parte ng Pransya at kaunti ng Rusya. Huwag mag-alala, mawawala rin lahat yan sa kanila kalaunan. Si von Bismarck ang naging unang chancellor ng Alemanya, isang uri ng parang pasistang Alemanya na sobrang nakatutok sa etnikong pagkakapare-pareho. Buti na lang hindi na maulit yon hanggang sa bandang huli sa video na ito. Tungkol naman sa pagkakaisa bilang 13. Matagal na panahon, hindi bansa ang Italya, kundi magulong halo ng mga kaharian, duchy at lungsod-estado, kalahati sa mga ito ay pinamumunuan ng iba. Nagbago ito noong 1861. Biglang naging uso ang pagkakaisa. Bakit kaya? Si Napoleon, higit sa lahat. Dumating, winasak lahat, at umalis. Sa maraming siglo, ilang estado sa Italia ang tinawag ang sarili nilang republika. Lumago ang gitnang uri at unang nagkaroon ng boses sa pamahalaan. Sa isang banda, pag-unlad ito. Noong 1815 umalis ang mga Pranses. Ang Italia ay parang palaisipan pa rin na hindi magkasya ang mga piraso. Pinamunuan ng Austria ang Hilaga, pinamunuan ng mga Bourbon ng Timog at walang nasiyahan. Nagkakaisa ang mga Italiano sa kagustuhang magbago, pero hindi sila magkaisa kung anong pagbabago ang nais nila. Klasikong Italia. Noong 1831, itinatag ni Giuseppe Mazzini ang Young Italy. Ang layunin, isang nagkakaisang republikang Italia. Parang pangalan ito ng boy band, pero seryoso ang misyon nila. May iba ring ideya. Gusto ng ilan na papa ang mamuno. Ang ilan ay sumuporta sa House of Savoy na parang pangalan ng mamahaling department store kaysa royal na pamilya. Napalayas ang Austria sa Hilaga. Si Giuseppe Garibaldi ang namahala sa Timog, tinalo ang Bourbon at ibinigay sa Italia ang kaharian ng dalawang Sicilia. Pagsapit ng 1861, halos buong Italia ay sa wakas ay nagkaisa na. Sumali ang Venetia at Papal Rome sa grupo noong 1870. Kumpleto na ang bansang Hugisbota at ito pa rin ang tanging bansang mahahanap ng mga estudyante sa mapa nang hindi nandaraya. Habang ang Italia ay sa wakas ay nagkakaisa na, abala naman ang US sa pagkuha ng mga lupa ng iba. Ika-12 ang digmaang Mexican-American. Ang dalawang taong digmaang ito ang nagbigay sa US ng Texas at karamihan sa timog kanlurang estado, pati ang unang kultural na import ng Amerikano, tacos.
Kaya halo-halong pamana siguro. Noong dekada 1830 ang Mexico at US ay dalawang batang bansa na sabik sa kanilang kalayaan at agad silang nagsimulang mag-agawan sa lupa ng isa't isa. Ang mga Amerikanong nanirahan sa Texas ay nagdeklara ng kalayaan noong 1836. Hindi ito tinanggap ng Mexico, pero inangkin pa rin ni Polk ang Texas noong 1845. Bakit magtanong kung pwede mo namang kunin? Hindi pa tiyak ang hangganan noon, pero may matalinong plano si Polk. Ipinadala niya si Diplomat John Slidell sa Mexico City para ayusin ang problema. Mag-aalok siya ng $30 milyong para sa California at New Mexico dahil nandoon na rin siya. Hindi naging maganda ang resulta. Tumanggi si Pangulong Jose Herrera ng Mexico na makipagkita kay Slidell, kaya nagpadala si Polk ng mga sundalo sa timog ng hangganan. Hiniling niya sa Kongreso na magdeklara ng digmaan. Hindi ako politiko, pero parang mali ang pagkakasunod ng mga pangyayari. Tingnan lang ang mapa, makikita mo na ang nangyari. Napasa kamay ng US ang kalahati ng isang kontinente. Trauma naman ang napala ng Mexico. Naitaas din ito ang US bilang nangungguna sa Hilagang Amerika. Sa tingin ko, hawak pa rin nila ang posisyon, maliban kung 2,200 na ngayon. Saludo sa mga bago nating robot na pinuno, paki-like at subscribe. At pag-usapan naman ang agresibong pananakop, pang-11 ang mga digmaang Sino-Hapones na nagsabay pa sa isang munting proyektong malamang narinig mo na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kung sa tingin mo agresibo na ang Japan sa Europa, mas matindi pa ang ginawa nila sa mga kapitbahay nila. Bago ang unang digmaan noong 1874, ang lakas ng China ay napahinana dahil sa tuloy-tuloy na panghihimasok ng mga dayuhan at ang kilalang mga sphere of influence. Hawak pa rin nito ang Korea na hindi itinuturing na kaalyado kundi masyadong umaasa. May ibang plano ang Japan. Gusto nitong buksan ang Korea at sana hindi na ito sumunod sa utos ng Beijing. Nagbuma ito ng digmaan noong 1874 kung saan naipit ang Korea sa gitna na parang pinaka-awkward na third wheel sa mundo. Inaasahan ng lahat na mananalo ang China, pero may sorpresang dala ang Hapon, isang modernang militar na hindi inaasahan. Sa loob ng isang taon, naitaboy nila ang napakalaking hukbo ng China na parang wala lang. Natapos ang digmaan ng piliting kilalanin ng China ang kalayaan ng Korea at isuko ang Taiwan at Laodong Peninsula. At kailangan din nilang magbayad sa Hapon ng napakalaking halaga ng pera. Kumpleto ang kahihiyan nila. Pinagmamasdan ng Rusya ang bagong agresibong asal ng Hapon. Walang gustong may galit na kapitbahay, lalo na kung may barkong pandikma. Kaya, sa suporta ng Pransya at Alemanya, magalang nilang tinakot ang Hapon para ibalik ang Laodong Peninsula. Hindi yon kailanman tinanggap ng Hapon. Kaya noong 1931, nagdao sila ng isang pag-ataking pinalabas na gawa ng iba, isang klasikong galawan. Nakaroon sila ng dahilan sakupin ang Manchuria. Mabilis sumulong ang mga Hapones, masyadong mabilis. At pagkatapos ay naging pandaigdigan ang ikalawang digmaang pandaigdig. Bigla, nakikipaglaban na sila kahit saan. Hindi ito magandang pangmatagalang estratehiya. Pagkatapos ng digmaan, umalis ang Hapon sa China at ibinalik ang Taiwan sa Republika ng China. Sumunod, napunta sa mga komunista ang kapangyarihan. Magalang na tumanggi ang Taiwan sa paanyaya at kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa toksikong relasyon ng China at Taiwan, manatili ka hanggang sa dulo. Nakita natin ang mga kolonya na nagimagsik, mga bansang natuklasan ng kanilang nais at makapangyariang bansa na natutong ang diplomasya ay madalas pananakop. Ngayon, nasa top 10 na tayo. Hulaan ang panalo sa mga komento o ang talo, depende sa pananaw mo. Numero 10, ang digmaang Espanyol-Amerikano ay nadanap mula Abril hanggang Agosto ng 1878. Opisyal nitong tinapos ang pamamayagpag ng Espanya sa kanlurang hemispero at ibinigay ang susi sa Estados Unidos. Nagsimula ito sa laban ng Cuba para sa kalayaan. Tumugon ang Espanya sa pamamagitan ng mga kampong konsentrasyon, kinulong ang 400,000 Cuban maliwanag na hindi likas sa mga Espanyol ang pagiging banyayad. Piniestahan ito ng mga pahayagan sa Estados Unidos. Mga kwento na karumaldumal sa front page, pagkagalit at maraming pagpapakitang tao ng moralidad na nagkataon namang talagang mabenta. Hindi gusto ng mga Amerikano ang banyagang imperyo na nagpapakita ng lakas 70 milya lang mula sa baybayin ng Florida. Lalong lumala ang sitwasyon nang sumabog ang USS Maine sa daungan ng Havana. Maaring aksidente ito pero di na mahalaga ang ebidensya kapag may digma ang gustong simulan. At hindi nagtagal, nagdeklara ng digmaan ng mga bansa. Dinurog ng US ang Espanya. Dahil sa kasunduang pangkapayapaan, ibinigay ng Espanya ang Puerto Rico at Guam at ang Cuba ay naging protektorado ng US.
Biglang nagkaroon ng mga teritoryo sa ibang bansa ang Estados Unidos at mabilis nilang napagtanto ito. Hindi na lang mga Europeo ang may imperyo ngayon. Binili ng Amerika ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Sino bang ayaw mamili pagkatapos ng laban? Pero kalaunan, tumutol ang mga Pilipino at naglunsad ng sarili nilang digmaan para sa kalayaan. Pero ibang digmaan na yan para sa ibang pagkakataon. Dahil imperialista ang galawan ng US noon, inangkin din nila ang Hawaii at nagsimula na ang US sa landas nito ng paghahari sa kanlurang hemispero. Wala na ang Espanya, pumasok ang Amerika at abala ang Europa sa paghahanda ng susunod nitong malaking drama. Numero siyam ang mga digmaang Balkan. Noong 1912, tuluyan nang nakawala ang Greece, Serbia at Bulgaria mula sa mga Ottoman, pero may ilang bahagi pa na maaaring maagaw. Kosovo, Crete, Hilagang Silanggang Greece at Macedonia. Kaya, sa isang bihirang pagtutulungan sa Balkans, nakipagsanipwersa sila sa Montenegro at pinalayas ang mga Ottoman. Tagumpay sa lahat, champagne, sigawan, mga bandilang iwinawagayway, sumunod ang mahirap na bahagi, ang pagdedesisyon kung sino ang makakakuha ng alin. Agad silang nag-away. Nagkaisa ang Gresya at Serbia laban sa Bulgaria at sila ang nagwagi. Nakuha ng Serbia ang Kosovo at ng Gresya ang Timog Macedonia. Sabi ng Albania, alam nyo, magsasarili na lang ako at magiging isang malayang bansa. Hindi natuwa ang Austria-Hungary sa pag-angat ng Serbia, kaya nagsimulang magplano ang imperyo. Pumasok si Gavrilo Princip, isang Serbian nationalist na hindi mahusay, tumira at masama ang timing. Binarel niya si Archduke Franz Ferdinand. Nakita ng Austria-Hungary ang pagkakataon at nagdeklara ng digmaan laban sa Serbia at nagkaroon ito ng parang domino effect. Numero 8, pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, parang may nagshuffle ng mapa ng Europa. Bumagsak ang mga imperyo, may mga bagong bansang lumitaw. Winakasan ang Ottoman Empire. Hinati ng Britanya at Pransya ang natirang teritoryo, maingat na iginuhit ang mga hangganan. Nakuha ng Pransya ang mga lugar na ngayon ay Lebanon at Syria. Nakuha ng Britanya ang Iraq, Jordan at Israel. Doon natapos ang sigalot sa riyon magpakailanman. Sandali lang. Ang Imperyong Austro-Hungarian ay natalo. Nang magulo, nagpasya ang mga riyon nito na umalis na lang. Ibig sabihin, nagsarili na ang Hungary, Czechoslovakia at Yugoslavia. Nag-level up naman ang Romania. Muling naging malaya ang Poland, nabuo mula sa bahagi ng Germany, Austria-Hungary at Russia, isang tunay na geopolitical Frankenstein. Abala ang Rusya sa maliit na aberyang tinatawag na Communist Revolution. Habang abala ito, sinubukan ng Estonia, Latvia at Lithuania na kumalas, pero hindi rin nagtagal. Sa madaling salita, nabuo ang maraming hangganan ng Europa at gitnang silangan dahil sa unang digmaang pandigdig. Panahon na para sa bagong kabanata. At iyon ay mas malaki, mas maingay at mas magulo. Pangpito, noong 1938 inisip ng Europa na mapapakalma nila si Hitler sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng bahagi ng Czechoslovakia. Noong 1939 pumirma ang Unyong Soviet at Alemanya ng kasunduan na hindi sila maglalaban. Hindi naging maganda ang kinainatnan ng mga hakbang na ito. Halos isang taon ay parang normal ang lahat, maliban kung malapit ka sa kanila. Noong Setyembre 1939 sinalakay ni Hitler ang kanlurang Poland. Pagkalipas ng 2 linggo, sinakop ng mga Soviet ang silangan at naging mahirap na buwan para sa mga Polako. Pagkatapos, tumutok ang mga Soviet sa Hilaga. Nagsagawa sila ng malayang halalan sa mga bansang Baltiko kung saan maaring pumili ang mga botante sa pagitan ng kandidato ng Soviet at isa pang kandidato ng Soviet. Di nakakagulat, 75% ang bumoto ng oo matapos patayin ng iba. Kinuha rin nila ang maliit na bahagi ng Finland para sigurado. Sa di inaasahang pangyayari, sinalakay ng Alemanya ang USSR kaya nagbago ng panig ang mga Soviet sa digmaan. Pagsapit ng 1945, masyado ng pagod ang mga alyado para makipagtalo at napanatili ng USSR ang karamihan sa mga lupang napalaya nila. Inilipat pa kanluran ang Poland at nakakuha ito ng lupa mula sa Alemanya. Magandang balita pero nawala naman ito ng mga bahagi ng teritoryo sa Unyong Soviet. Masamang balita. Kontrolado ng Unyong Soviet ang mga estado sa Baltiko sa loob ng 40 taon. At kasama ang silangang bahagi ng Romania at ang natitirang bahagi ng Hilagang East Prussia, lumabas ang USSR na mas malaki kaysa dati. Walang kapantay ang digmaang pandaigdig sa pagpapalawak ng mga teritoryo. Naitakda na rin ang yugto para sa impluwensya ng USSR laban sa kanluran.
Pero bago ko talakayin ang mga proxy war ng Cold War, pang-anim. Sa panibagong edisyon ng mga Briton na nagtakda ng hangganan, habang buhay nagdusa ang iba tulad ng India at Pakistan. Matagal nang ipinaglaban ng India ang kalayaan, pero matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, hindi na kinaya ng Britanya dahil kulang sa lakas at sobrang kolonya. Panahon na para buwagin ng imperyo pero may problema. Hindi naman talaga nagkakaisa ang India. Iba-iba ang gusto ng mga Hindu, Muslim at Sikh para sa bagong bansa at tumagal ang mga pagtatalo hanggang sa si Muhammad Ali Jinnah, ang leader ng Muslim League, ay parang nag-walk out at nilika ang Pakistan sa gitna ng pagtatalo. Nang makita ng British ang paparating na sakuna, hinati nila ang rehiyon noong 1947, India na mayoryang Hindu at Pakistan na mayoryang Muslim. Mukhang simple, parang naghati ng cake kung ang cake ay isang naglalagablab na bansa. Nahati ang Pakistan sa silangan at kanluran at ang silangan ang kalaunay naging Bangladesh, kaya milyon-milyon ang napunta sa maling panig ng hangganan. Ito ang pinakamalaki at pinakamagulong pagpapalitan ng populasyon sa kasaysayan. Kahit ang mga semi-independenteng estado ay kinailangang pumili ng panig, India o Pakistan. Karamihan ay pumili, ang Kashmir hindi. Halos 70 taon na, ito pa rin ang may pinakamahabang its complicated status sa mundo. Ngayon, nasaksihan natin ang pagbagsak ng mga imperyo, pagkawasak ng hangganan at iniwang bakas ng Britanya ng papeles at trauma saan man ito pumunta. At kahit paano, paparating ang pinakamalaking gulo sa mundo. Handa ka na ba sa 5 sigalot na nagbago sa mapa ng mundo? Numero 5, hinati ng digmaang Koreano ang peninsula sa dalawa. Ang isang panig ay naging isa sa pinakamayaman at pinaka-high-tech na bansa sa mundo. Yung isa pa, kung ano man ang ginagawa ni Kim Jong-un sa Hilagang Korea. Matagal nang nahati ang bansa at kultura, kaya parang social experiment na ito ngayon. Magkaiba na ng mundo at accent ang mga taga-Hilaga at Timog Korea. K-beauty sa Timog kontra sa gupit na ipinag-uutos ng estado ng Hilaga. K-pop versus mga pinakasikat na pakulo ni Kim Jong-un. Sige, babalikan kita dyan. Ang bigmaang Koreano ay isa sa maraming proxy war noong Cold War. Hindi direktang naglalaban ang US at USSR, kaya ginagamit nila ang ibang bansa na parang chess pieces. Pero paulit-ulit lang nilang binabaliktad ang board. Pagkatapos, noong Hunyo ng 1950, nagpasya ang Hilagang Korea na hindi na uso ang pagbabahagi. Sinakop nila ang Timog Korea sa pahintulot ng Soviet. Sumali ang US para ipagtanggol ang kaalyado. Paulit-ulit nagtulakan ang mga hukbo pataas-baba sa peninsula, parang nagbabuffer ang digmaan. Nakialam ang UN, pinayuhan ang lahat na magpakabait at nagpadala ng tropa. Naitulak ulit pa Hilaga ang Hilagang Korea at mga taga-suportang Soviet. Pagkatapos ng 3 milyong namatay, nagkasundo ang mga bansa na hatiin sa ika-38 na paralel. Baka iniisip mo, paano na bago nito ang mapa? Ganito kasi, nahati lang ang Korea noong 1945 at pansamantala lang dapat ang pagkakahatin yon. Dapat pansamantala lang. Pero ginawa ng digmaang Koreano na permanente ito. 2 bansa, 2 sistemang pampulitika, 2 magkaibang realidad. Ang isa, gumawa ng microchips at K-pop. Ang kabila, gumawa ng mga misil at mural. Nahati ang Korean Peninsula, may bagong hangganan. At ang Amerika? Naghahanap ito ng susunod nitong pakikialam. Pang-apat, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, idineklara ni Ho Chi Minh ang kalayaan ng Vietnam. Ngunit 5 minuto lang silang naging malaya. Nahati ang bansa sa ika-17 na paralel Hilaga at Timog, parang diborsyo na pareho nilang nakuha ang bahay. Ang Hilaga ay komunista, disiplinado at mahirap. Ang Timog ay demokratiko lang sa papel, pero sa totoo, lang isa lang ding diktadura na mas maganda lang ang PR. Ayos lang yon sa US. Siyempre, hindi natuwa si Minh. Inarmasan ng Hilaga ang mga Vietcong na komunista sa Timog na nagsasagawa ng gerilyang digmaan. Tapos, dagdag pa, sinalakay ng Hilagang Vietnam ang Laos noong 58 at 59 aba. Bakit mo sisirain ang isang bansa lang kung pwede namang dalawa? Nagsimulang mataranta ang US. Maaring ipalaganap ng Hilagang Vietnam ang komunismo sa Asya. Ugali noon ng Amerika na pigilan ito, kaya sinuportahan nila ang Timog Vietnam. Tinulungan ang Hilaga ng Unyong Soviet at Sina, kaya't maglalaban ang Amerika at USSR nang hindi direktang naglalaban.
Inasahan ng lahat ang madaling panalo ng Amerika dahil sa malaking hukbo, modernong teknolohiya at malaking ego. Kabisado ng Hilaga ang lugar, gubat, lagusan at halumigmig. Gumamit sila ng gerilyang taktika, walang malalaking labanan o malinis na tagumpay. Puro mga pananambang, bitag at isang mabagal at pawisang bangumot. Umalis ang Amerika noong 1973 at 73 sa loob ng 2 taon, bumagsak ang Saigon. Pinalitan ito ng lungsod Ho Chi Minh para malinaw ang nagwagi. Nagkaisa ang Vietnam sa ilalim ng pamahalaang komunista. 2 dekada, 58,000 buhay at bilyon-bilyong dolyar ang ginugol ng Amerika para pigilan ang mangyaring iyon. Ang galing! Narating na natin ang top 3 malalaking kaganapan. Ito ang dahilan kung bakit nagbabago ang atlas mo kada dekada. Pangatlo, pagbagsak ng Unyong Soviet. Ang Unyong Soviet ay isa sa mga pinakamalalakas sa buong mundo mula 1,922 hanggang 1,991. Pero sa huli, naging magulo na ang lahat. Ang napakalaking budget nito sa militar ay unti-unting nagpapalugi sa kanila at ang pagpigil sa lahat ng mga satellite state ay parang sinusubukang pigilan ang 12 binatilyo na umalis ng sabay-sabay, lalo na nang magsimula silang magkaroon ng mga mapanganib na ideya tulad ng kalayaan at kasarinlan. Dumating si Mikhail Gorbachev na nag-isip kung pwede bang mag-relax ng kaunti. Pinaluwag niya ang ekonomiya, binawasan ang pagkakakulong ng mamamahayag at pinayagan ang malayang pagsasalita. Matapang ito. Dumating ang 1989. Bumagsak ang Berlin Wall tapos ang laro. Lalo pang lumakas ang makabansang kilusan sa Baltics, Ukraine, Georgia at iba pa. Pagsapit ng 1990, tahimik na nagkawatak-watak ang isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo. Nahati ang Soviet Union sa 15 bagong bansa. Parang magulong hiwalayan sa geopolitics. May nakuha sa mapa pero walang naging masaya. Ang pagbagsak ng Soviet Union ay muling nagbago sa kalahati ng mapa ng mundo. Pero hindi lang ito ang bansang nagkawatak-watak noon. Sa Timog, may federasyon na natututo na hindi laging epektibo ang pananatiling magkakasama para sa mga bata. Pangalawa, ito ang pinakamalaking paghiwalay ng pamilya na narinig mo. May isang lalaki ng pangalan ay Josip Broz Tito, lumaban sa pananakop ng Axis sa Yugoslavia at naging pinuno ng Partido Komunista at ng bansa. Pinamunuan niya ang bansa sa loob ng 35 taon at ang mga pinunong gumagawa niyan ay minsan nagiging medyo pasista. Medyo komplikado ang pamana ni Tito. Maigpit niyang pinamunuan ang Yugoslavia na nagpaunlad sa ekonomiya at nagbigay ng maayos na pamumuhay sa karamihan. Pero ang mga grupong tulad ng Albanian ay hindi pinalad, lalo na kung tumutol sila sa kanya. Gayunpaman, may nagawa pa rin siyang kahanga-hanga. Napanatili niyang neutral ang Yugoslavia noong Cold War bilang isang bansang komunista na hindi kumampi kay Stalin at pinersonal naman ito ni Stalin. Maraming beses niyang sinubukang ipapatay si Tito. Sa huli, sinulatan siya ni Tito at sinabing tigilan ang pagpapadala ng tao para patayin siya dahil nahuli na nila ang 5. Kung di ka titigil, magpapadala ako ng isa sa Moscow. Di ko na kailangan ng iba pa. Banta na sa buhay. Tapos, nilalait pa ang kalidad ng assassin nila. Solid, pero may lumalabas ng bitak. Ang Bosnia ay karamihan Muslim, ang Croatia ay karamihan Katoliko, at ang Serbia ay karamihan Orthodox. Para itong pinaka-awkward na family dinner sa lahat. Parang Olympic level na hamon ang pagpapanatili ng pagkakaisa sa Balkans. Nang namatay si Tito noong 1990 at 80 na wala ang pandikit at naging marupok ang Yugoslavia. Noong 1990, isa nagpahayag ang Slovenia at Croatia ng pagalis, ngunit hindi ito tinanggap ng Serbia. Sabi nila, pinoprotektahan lang nila ang mga minoryang Serb sa Croatia at Bosnia na karaniwang ibig sabihin ay sinasalakay na nila kayo. Kalaunan na kanya-kanya na rin ng landas ang North Macedonia, Bosnia at Herzegovina at Serbia. Umalis din ang Montenegro sa Serbia noong 2006. Mula sa guho, lumitaw ang makabagong Balkans. Isang tagpi-tagping mapa, nalitaw ang mga tahi. Nasa pinakaunang pwesto na tayo. Ang pinakamalaking nagbago ng mapa sa makabagong panahon. Hindi lang ito nagbago ng mga hangganan, kundi sinindihan pa ang buong mundo. Numero 1, ang bigmaan sa Iraq at mga bunga nito. Mulay, ang pagsakop para ipilit ang demokrasya ay nauwi sa parehong resulta. Walang natutunan ang kahit sino. Ang pagsalakay sa Iraq noong 2003 ay inilunsad dahil sa 9/11. Walang koneksyon pero iginit ng US na may sandata na malawakang pagkawasak si Saddam Hussein na hindi totoo.
Kaya nagdigma ang Amerika sa mga oil field. Mabilis na bumagsak ang rehime ni Hussein pero nanatili ang US hanggang 2011 sapat na para gawing biro ang mission accomplished. Idiniklarang tapos na ang pandaigdigang digmaan kontra terorismo. Ngunit biglang lumitaw ang ISIS na parang hindi inaasa ang bisita sa party na may dalang pampasabog. Hindi binago ng digmaan sa Iraq ang mga hangganan, binura nito ang mga iyon, nagkaroon ng mga blankong espasyo kung saan dating may mga bansa. Parang choose your own adventure na ang rehiyon para sa mga armadong grupo, ISIS, milisya at sinumang may watawat at AK-47. Nagbunga na kaguluhan ang digmaan sa Iraq. Nagsimula ang bigmaang sibil sa Syria At ginawa ng Taliban ang pinakamabilis na pagbabalik sa kasaysayan sa Afghanistan. Nagsimulang mangolekta ng teritoryo ang mga militanteng grupo na parang NFTs. Walang silbi, pabago-bago, pero misteryosong mahalaga. Kaya hindi rin ito naging bagong mapa. Puzzle ito na kulang ang kalahati ng piraso. Maaring magbago ang mapa pero di nagbabago ang paboritong libangan ng tao. Baka dumating ang araw na wala na tayong pinag-aawayang hangganan. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mong video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Makikita tayo sa susunod sa Mapak.